still on our series, Deeper, Cultivating a Deeper Hunger for God. At nandito na po tayo sa ating third installment, no? And alam niyo po, habang pong ninanamnam ko yung salita ng Panginoon, I can say that this is a very timely series for us. A timely word, no? It's a now word para po sa atin, Darak, a family. Dahil ito pong series natin is a reminder not to just be busy doing what God has called us to do. For example po, itong pagko-commit to God's kingdom, attending, joining a squad, serving, giving, evangelizing, discipling, lahat pong ito, no? And actually, it's good that we want to get busy doing the mission that God has called us to do. Maganda po yun, na hindi lang po tayo nag-a-attend. Maganda po na nag-e-engage po tayo dito at gusto nating maging busy sa pinapagawa ng Panginoon. But I think it's also important for us to remember that we need God more than we need to be busy for God. Ulitin ko po. Naniniwala po ako na mas kailangan natin unang-una ang Diyos more than doon sa makonsume tayo ng mga bagay patungkol sa Diyos. Are we getting this? And one of the ways, church, the Bible describes our need for God is through the metaphor of thirst. Come on, say thirst. Sino po dito nauuhaw? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, nauuhaw ka na ba? Amen. Ang physical thirst po ay napakasimple. It is craving for water. No? Hindi ko po alam kung iba sa inyo, pag nauuhaw, pastor, cock. Sino po dito hindi mabubuhay ng walang cock? Ayan yung kinikrave ng iba ngayon. Mamaya pag-uusapan natin yan. So pag physical thirst po, nakakaramdam tayo ng uhaw, ito po'y senyales that you are craving for water. At ang spiritual thirst naman po can be described simply, no, very simply, as the craving for God. Amen po ba? Pag nauuhaw daw po tayo spiritually, ito po'y senyales na dapat hanapin natin ang Diyos. Na dapat kauhawan po natin ang Diyos at makikita po natin to sa ating mensahe ngayong umaga that we will see in Psalm 42. No? This morning po, we will just concentrate doon sa dalawang verses po, no? Ng Psalm 42, but for context sake, ay gusto ko pong basahin po ang buong Psalm 42 verses 1 to 11. Okay? So ito po ang ating power text. If you are writing down notes, sana po, hindi lang kayo nanonood dito, nakaganyan. Magsulat po kayo, picturean nyo so that po mapagbulay-bulayan nyo, karating nyo po ng bahay. So Psalm 42, 1 to 11, babasahin ko po sa NIV, nasabi po dito, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Verse 3, my tears have been my food day and night, while people say to me all day long, where is your God? These things I remember as I pour out my soul, how I used to go to the house of God under the protection of the Mighty One, with shouts of joy and praise among the festive throng. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Verse 6, my soul is downcast within me. Therefore, I will remember you from the land of the Jordan, the heights of Hermon, from Mount Mizar. Verse 7, deep calls to deep. In the roar of your waterfalls, all your waves and breakers have swept over me. By day, the Lord directs His love. At night, His song is with me, a prayer to the God of my life. I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why must I go about mourning, oppressed by the enemy?
My bones suffer mortal agony as my foes taunt me, saying to me all day long, where is your God? Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God. Come on, say that with me. Put your hope in God. At sabi po dito, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Pinagpala na po yung salita ng Panginoon. At ang title po ng mensahe ko ngayong umaga for our third installment is A Thirst in His Presence. Come on, say that with me. A thirst in His presence. Una po, gusto ko po kayong bigyan ng background ng Psalm 42 para po maintindihan natin ang konteksto. At wag lang po tayong matempt na kumuha ng ilang text at i-interpret po natin to nang hindi natin naiintindihan ang buong meaning po nito. First, let's talk about the authorship and attribution po ng Psalm 42. Ang Psalm 42 po is attributed to the sons of Korah. If you have your physical Bible, makikita nyo po na may tinatawag sa taas dyan na inscription, no? Na yung iba nakasulat dyan to the choir master, to the sons of Korah. No? Ang sons of Korah po is, they are a group of Levitical musicians responsible for leading worship in the temple. Ito pong anak ni Korah ay mga worship leaders po sila. No? Sila po ay descendants ni Korah. At kung medyo alam nyo po medyo nagbabasa po kayo ng Bible, magugulat kayo dahil kung kilala nyo po si Korah ay siya po ay nagrebelde. Mababasa nyo po sa number 16 na si Korah, ang kanilang tatay, ay nagrebelde po kina Moses at Aaron. Pero po, ito pong descendants niya, ang kanyang mga anak, sabi nga po dyan, despite their ancestors' rebellion, sila po ay na-spare and later, ginamit pa po nga sila ng Panginoon bilang worshipers at temple singers. Pangalawa po, ang setting at ang theme po ng Psalm 42. No? Ang Psalm 42 ay pwede po nating tawaging a lament psalm. No? Dahil po makikita natin sa tono kung paano po sinasabi ito ng salmista na may kalungkutan, expressing deep longing for God amid distress. Ang salmista po ay nararamdaman niya po na siya po ay malayo. No? Actually, physically siya po ay malayo from the temple, kaya po ganun po siyang nagthirst, ganun po siya nag-yearn sa presensya po ng Diyos while facing opposition. Marami pong scholars na nagsasuggest that this was written during the Babylonian exile ng 586 BC when Israelites were taken from Jerusalem and they were unable to worship at the temple. At ang iba naman po, pinopropose po nila that it reflects David's time in exile. Possibly, nung siya po ay nag-fled sa kanyang anak na si Absalom, found in 2 Samuel 15 to 17. At ang paulit-ulit po na phrase na makikita po natin dyan, twice po na binanggit dyan, na why, my soul, are you downcast? At nagpapakita po na ang salmista po ay meron siyang nararanasan na inner turmoil, but also, ilang beses po nasabi din, that he will put his hope in the Lord. There's a commitment to trust God. Okay po ba? Pangatlo po, ng context po nito, hindi lang po yung authorship, yung setting, para maintindihan natin, pangatlo po, is yung key historical context that could influence po sa Psalm 42. Unang-una nga po, ang exile from Jerusalem. Ang salmista, sabi ko nga po, nag-e-express ng kanyang kalungkutan dahil po, he is unable to worship sa templo. Kaya nga po, lagi kong paulit-ulit na sinasabi, mapalad po tayo. Nung panahon po nang naisulat ito ay wala pong kalat-kalat na kamukha natin ang mga churches. And during that time po, ang templo po ay kinikitaan po nila na talagang parang if you want to meet God, ay doon po sila pupunta sa physical na templo. So imagine kung napakalayo mo at
You know the feeling ng isang salmista na malayo doon sa place of worship at nararamdaman niya po yung kauhawan niya na magpuri sa Diyos. At yun po ang pinapakita sa Psalm 42:1 na pinakita po dyan as the deer pants for streams of water, so my soul, sabi po ng salmista, pants for you, my God. It suggests a time when yung access daw po sa temple was restricted during the Babylonian exile. Or yung isinasabi nga po ng ibang mga scholars is the flight of David from Jerusalem. Pangalawa po na historical context, yung opposition and taunting by the enemies. No? Makikita po natin dito yung kalungkutan, may nararamdaman na itong salmista, and yet ang kanyang mga kalaban ay patuloy pa po siyang minamak. Na amid sa kanyang nararamdaman, sinasabi pa sa kanya, tingnan mo, nasa ng Diyos mo ngayon? Tanong mo yung katabi mo, baka tulog na. Tanungin mo, ba't tulog ka ngayon? Sabi mo. Hello? They are mocking him, saying or asking, where is your God? At ito daw po ay posible. This could reflect the Babylonians mocking the exiled Jews. Or David's adversaries ridiculing his faith during po sa kanyang paglayo dahil po sa paghahabol sa kanyang, inahabol siya ng kanyang anak na si Absalom. At pangatlo po, makita natin dito yung role ng mga anak po ni Korah. Bilang pong mga Levita, as Levites, they were responsible for temple worship. So para sa kanila po na worship leader, temple worshipers, malungkot po at mabigat na mapalayo po sila sa pisikal na templo para po makapagpuri sila. Kaya ganun na lang po yung longing nila. Bago po tayo lumalim dito, gusto ko po by the grace of God, bago po matapos ang mensaheng ito, maramdaman po natin itong ganitong klaseng kauhawan sa Panginoon. Mapalad po tayo. Yung iba pa po sa atin may sasakyan, may motor, may means ka para pumunta ka sa simbahan. At hindi lang po yun. We're blessed because hindi lang sa loob ng lugar na ito na mararanasan mo ang Panginoon. Even at the comfort po ng ating mga bahay ay pwede nating maranasan ang presensya ng Panginoon. Kung ito nga salmista, gusto niyang makapunta doon sa bahay-sambahan, tayo po kaya, nakakalungkot na kung sino pa po yung, alam mo, isang tawag mo na lang sa Panginoon, and yet ang problema po natin sa panahon natin ngayon is yung comfort at kabisihan na wala po tayong oras para po magtampisaw sa presensya po ng Panginoon. After ko pong binigyan kayo, siguro yung iba dito inaantok, parang pastor, parang Bible school naman to, parang ang daming may authorship, para po maintindihan natin. Okay po ba? Ngayon po, gusto kong tanong sa bawat isa, ano po yung pwede nating malaman? What can we learn from this Psalm of Lament? Ano ba yung pwede nating makuha dito? Pastor, familiar ako sa Psalm 42, binabasa ko yan, alam ko yan, laging kino-quote yan, may kanta pa po yan. Again, ano ang pwede nating malaman po dito? Number 1, gisingin mo na yung katabi mo, okay? Number 1, physical thirst is a reflection of a deeper spiritual thirst that we all have. Pag-usapan po natin ito. Ang physical po na pagkauhaw natin ay reflection daw po ng totoong pagkauhaw natin sa Diyos, na naniniwala po ako na lahat po tayo ay merong klaseng ganitong pagkauhaw. I do believe, church, that we live in a thirsty world. At alam ko po that we all have a thirsty heart. Ang spiritual po na thirst is a universal human condition. We are born with hearts that thirst for something that this world just can't even
even or ever seem to quite deliver. Makinig po, lahat po tayo, dito ang tingin, meron tayong pagkauhaw sa Diyos. We are born na yung puso po natin dinisenyo. Makinig po, dito mata, dinisenyo ng Diyos na ang pusong ito hahanapin at hahanapin siya. Are you getting this? And yet, ang mali po natin ay hinahanap po natin ang kasagutan sa mundong ito na sa katotohanan po ay hindi man kayang ibigay kung ano ang hinihingi po natin. Kung titingnan po natin ng dahan-dahan itong text pong ito, if we will study this carefully, what I admire about this psalmist po is that in the midst of a lot going on sa kanyang buhay. Tingnan niyo po to ha. May nangyayari na inner turmoil sa kanyang buhay, but humugot po siya down deeply into his soul. Makinig. And he recognizes that his soul is thirsting. Lahat po ng mata, ulitin ko po. Ayoko pong mawala kayo dito. What I admire dito sa salmista, may pinagdadaanan siya sa buhay niya. Pero yung response niya dun sa problema, humugot siya sa kailaliman ng kanyang kaluluwa at na-figure out niya that his soul is thirsting. He figured out that his soul is craving for something. Gising pa po ba tayo? Maybe yung iba po sa atin, pwedeng isipin natin na hindi po to big deal. Pero po, hindi normal minsan sa isang Kristiyano na pag may pinagdadaanan po siya, ay huhugot siya sa kailaliman ng kanyang spirito at kaluluwa. Are you getting this? Sana po hindi kayo nalalaliman. Medyo malalim po kasi hinuhugot natin eh. Okay? Huwag lang po kayong mawala. Yung sinasabi ko, pag tayo ay dumadaan sa mga kapagsubukan, hindi normal minsan sa atin na humugot at mag-assess sa kung anong totoong estado ng ating kaluluwa. Yun po yung gusto kong i-drive. Meron pong tinatawag na term na unreflective activism. Pastor, di ko pa nga nagigets yung kanina. Meron ka na naman binigay na meron po tinatawag na unreflected activism. At ang unreflective activism po, it refers to engaging in activism or social action without deep thought, critical reflection, or careful consideration of its consequences. It describes a type of activism that is driven by what? Why? Hindi na po ata nagbabasa yung iba. Driven by emotion, urgency, or peer pressure rather than informed na decision-making, strategy, or long-term vision. Medyo parang mahirap intindihin, Pastor, kahit may definition na explain ko po sa inyo. Ang nangyayari po sa buhay natin, busy po tayo. At minsan wala po tayong oras na mag-pause, mag-assess, at itanong ang mga bagay na tinatanong din ng Bible sa atin sa kung anong nangyayari sa buhay po natin. For example, ang isang tao na siya po ay napaka-hardworking, napakasipag, non-stop pong nagtatrabaho, at dun po sa kanyang routine, makikita mo on the outside na napaka-passionate ng taong ito. Pero deep within,
meron po siyang kauhawan na minsan natatakpan ng pagkabisi niya. Huwag po kayong mawawala, huwag niyo po akong antukin. Huwag niyo po akong tulugan. Medyo ine-explain ko po ng magaan sa inyo at gusto kong maiparating sa inyo na makuha niyo po ito, huwag po kayong mawala. Are you getting this? Ulitin ko po, isang tao busy nagtatrabaho, on the outside makikita mo napaka-passionate niya, pero sa totoo meron siyang thirst. Meron siyang kauhawan. At pwede po that it could stem from a desire. Bakit siya napaka-busy? Ang nagdadrive sa kanya ay desire para maging successful. Ang nagdadrive sa kanya ay takot siyang mag-fail. Ang nagdadrive sa kasipagan niya ay financial ambition. Or maybe need for validation. Or maybe, kala mo sa labas, okay, masipag. Pero ang totoo, binabaling niya lang ang atensyon niya sa trabaho kasi merong dissatisfaction sa bahay. Hindi sila okay ng asawa. Baka naiinis siya sa mga bata or what, kaya kaya kinukulong niya lang yung sarili niya sa trabaho. Are you getting this? Nakukuha niyo po. Or maybe isang example pa po na isang kababaihan who's constantly saying yes para hindi po siya makapanakit. Alam niyo po yon, yung tinatawag na people pleaser. Pag ang tao lumapit sa'yo, lagi yes ka, pagbibigyan mo. Nagiging people pleaser ka kasi takot kang mag-no, takot kang mapanakit. Tama po ba? Pero hindi niya po nare-reflect, hindi niya po na-assess. Saan galing? Meron din siyang thirst. Saan galing yung pagka-people pleaser niya? Gising pa po ba tayo? Gusto ko po kayong i-guide na ma-steer up yung kaisipan nyo at puso nyo po ngayong umaga. Na kung nakikita mo ang buhay mo parang isang cycle na paikot-ikot na lang. At para pong ito yung nangyayari, merong unreflective activism. Meron kang ginagawa na paikot-ikot na lang pero hindi ka nakakapag-assess bakit nangyayari ito patuloy sa buhay mo. Maybe, katulad po ng salmista, kailangan natin yung word na to ngayong umaga. Na hindi basta lang magpatuloy sa trabaho, hindi lang basta magpatuloy sa mga routine natin, pero mag-stop muna tayo ngayon. Mag-pause tayo, lahat tayo merong kauhawan na hindi pwedeng punan ng trabaho, ng relasyon, ng material, ng pera. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakukuha po natin. So ito po yung gusto kong i-point, no? Napaka-ingat ko po, dahan-dahan ko po itong ine-explain sa inyo, na lahat po tayo may cravings. Lahat po tayo may kauhawan. Pero hindi po kasi lahat sa atin nakakapag-assess. Hindi lahat sa atin nagkakaroon ng quiet time na ma-reflect kung ano ba talaga yung state ng kaluluwa ko. Minsan alam niyo po, ina-allow ni Lord yung mga bagay na nangyayari sa iyo kasi kinukuha niya yung attention mo. Kaya ang ganda po pag may ang ganda na yung lens po natin sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kailangan po, no, meron tayong ganitong klaseng lens na makita natin, Lord, anong gusto mong ituro sa akin? Ano yung gusto mong ipakita dito sa sitwasyon ko? At katulad ng salmista, kailangan hugutin natin ito at maitanong mo, when was the last time na nag-pause ka at nag-reflect at tinanong mo, kamusta ba ang estado ng kaluluwa ko? Sometimes kala mo, kulang ka lang sa tulog, kulang ka lang sa pasyal, kulang ka lang sa pagkain,
kulang ka lang sa mga bagong damit, pero ang totoo, yung kaluluwa mo, kamo tumatawag na sa Panginoon, na uuhaw na pala siya. Pero di mo alam. There is a deep spiritual thirst that goes deep within all our souls. And it drives our lives in ways we may not even be aware of. So sana po matulungan tayo at mabago tayo ngayon. Sana maging sensitive na rin tayo na ngayon. Wait, tinatawag ako ni Lord. Yung kalungkutan na to, Pastor, hindi ko alam, ginawa ko na lahat, pero malungkot pa rin ako. Maybe it's the Lord calling. Deep calls unto deep. At yung pagkatawag ay malalim. Kaya minsan hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman ito. Praise God sa kanyang salita. Once again, palakpakan po natin si Lord. Number 2, na gusto ko pong i-drive ngayong umaga. Spiritual thirst is meant to lead us to God, but sin has distorted it. Ngayon, ano pong nangyari? Directing our longing toward things that can never truly satisfy. Ulitin ko po, ang ating spiritual na pagkauhaw sa Diyos ay dapat po niyan ay nalilid tayo para sa Diyos, patungo sa Diyos. Pero dahil po may kasalanan, dinistort po ito ng sin, at instead na ma-direct mo towards sa Panginoon ang kauhawan na yan, ay nadidirect po natin sa ibang bagay na hindi naman totoong nakakapagpuno sa atin. Look at this, church. Just as God designed physical thirst to drive us to water, lalo na po ngayon, sobrang init. Talagang yung iba sa atin may tumbler, talagang di ka lalabas ng walang tubig, prone ka na ma-dehydrate. No? Kung paano po ang physical natin na pagkauhaw ay dinadrive tayo as to water, He designed our spiritual thirst to drive us to Him. Ulit-ulit ko pong sasabihin ito, na yung nararamdaman mong yan ay tawag yan ng Diyos sa'yo. Yung nararamdaman mong thirst na yan, it is Him calling deep unto the deep. And thirst isn't an end in itself. Alam niyo po, we get thirsty dahil pong there's such thing as water. And on the other hand, we have spiritual thirst because there's such a thing as God. May kauhawan kasi ang katawan mo sumisignal na kailangan niya ng tubig. On the other hand, may spiritual na pagkauhaw kasi po merong Diyos na able at willing, at siya lang po ang talagang totoong makakapagpuno doon sa kauhawan na yon. But even though our thirst is meant to drive us to God, sin, Satan, and the world, they all work in tandem. Na para instead ma-direct ka sa Diyos ngayon dahil sa kasalanan, nare-redirect ka sa mga bagay na hindi po makakapagbigay ng kasapatan sa iyong kaluluwa. Nandiyan po ba tayo? I want to give you an illustration po, no? Noong 1996, ang Coca-Cola po ay nirevamp nila ang marketing. Gumawa po sila ng revamp sa marketing strategy nila toward po sa Sprite, no? Para po like they're making an appeal to Gen X. At gusto na po nilang palitan yung outdated nila na slogan na
obey your thirst. At ito pong obey your thirst ay isang phrase po na inspired sa 1971 po na speech ni Ronald Reagan, no? At yung irony po dito sa obey your thirst, tingnan niyo po ito. Ang Sprite daw po talaga, they didn't truly want people to obey their thirst. Tingnan niyo po ha. Ang kanilang slogan, obey your thirst, pero sa totoo po, ang rason, ang Sprite po pala daw talaga, they don't want people to obey their thirst dahil alam nila that the real thirst, it leads to water, not soda. Pag nauuhaw ka, kaya nga mali, pag nauuhaw ka, minom ka Coke. Hanggang agisa mo ng metong litro, kasi meron pong ingredients sa Coke na parang cocaine na talagang gusto at gusto mo pa. Kaya pag nauuhaw ka, yung kailangan ng katawan mo, tubig. Tingnan niyo po, yung irony na to. Again, they didn't truly want people to obey their thirst. Ang totoong uhaw ay what? It leads to water, not soda. Instead po, the campaign aimed to redirect thirst away from water and towards Sprite. Dahil po ngayon, dun sa kanilang slogan na obey your thirst, ngayon po, na-program sa utak ng tao na pag nauuhaw ka dahil sa slogan ni Sprite, agad takbo mo, Sprite, soft drinks. Kahit sa totoo, hindi naman po ito totoong nakakapag-quench ng thirst. Ano pong gusto kong pakita dito po sa illustration na to? Ganito po yung picture ng kasalanan ni Satan at ng mundo that they are trying to redirect our thirst away from God. Yan po yung patibong ng kaaway na ang daming ino-offer ng mundo ngayon at pinapakita sa iyo na pwedeng ma-quench yung thirst mo. Pero sa totoo, pino-offeran ka ng bagay na hahabul-habulin mo. After all ng ginawa mo to, hindi naman talaga totoong nakakapag-satisfy sa iyo. And history is filled with people na wala pong ibang ginawa. Instead na magkaroon ng kauhawan sa Diyos, ang hinabol ay kayamanan. And yet malinaw po, sabi ng pinakamayamang taong nabuhay at pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo na si King Solomon, sabi niya, naranasan ko na lahat yan, nakita ko na alos lahat under the sun. Sabi niya, meaningless, vanity. Sabi niya, nakita ko na walang kwenta lahat yan. Nauna na tao to, pinakamatalino, naranasan niya na lahat. Sabi niya, maging matalino tayo kasi kung magagawa natin yung same na mistake ngayon, we are like people chasing after the wind. Kung iikot lang yung buhay mo sa cycle na hinahabol mo ay wealth, walang katapusan yan, para ka daw naghahabol sa hangin. Hello? At sabi rin po ng Bible that because of wealth, the love of money, many have pierced themselves with grief of many kinds. Nung una in love kay Lord, yung una malalim kay Lord, dumating sa time na distract siya, hinabol na lang yung wealth hanggang marami ng kinds of kalungkutan at problema ang dulot ng paghahabol niya. Hanggang nakita niya, kakahabol niya doon sa mga bagay na hindi pinapahabol ng Diyos. Nagising na lang one time ang tao. Malayo na siya kay Lord. Again, history is filled with people who chased wealth, success, pleasure, hello, or power. At nakakalungkot po, only to remain unfulfilled.
Ilan na po ba yung mga mayayamang nade-depress? Ilan na po ba yung mga mayayamang nagpapakamatay? Hinahabol natin, gusto nating makamit yung buhay nila, and yet sa kanila na nandun na ang lungkot nila. Hello? Dahil wala po yung purpose. Are we getting this? So yung paghahabol mo sa wealth, sa success, sa pleasure, sa power, it will only lead you to remain unfulfilled. Yung pleasure pong yan, it increases lang yung thirst mo for more. The more that you indulge sa pleasure, the emptier you feel. Hello? Gising pa po ba tayo? Yan po ay dapat makita natin na cycle po yan at dapat mahinto na yan. Kasi bakit pa tayo magsesettle for any less? Kung ngayon pong umaga nagpapakilala po ang Diyos na siya po ang tunay na makakapagpuno sa anumang pong kakulangan, anumang pong kauhawan ng ating kaluluwa. And number 3, na gusto ko pong pakita dito, is we need to choose our thirst. Or sa Tagalog, piliin mo ang kinauuhawan mo. You need to choose your thirst. Sabi ko nga po kanina na ang spiritual thirst was meant to drive us to God. Pero ang ginawa po ng sin, it redirects it away from God and toward the things that will never quench our thirst. Kaya po ngayong umaga, ang nais ko pong sabihin, hindi po yung slogan, hindi yung phrase na obey your thirst, but you need to choose your thirst. Maging matalino po tayo because the days are evil. Kung meron kang kauuhawan ngayon, unang-una, dapat priority mong mauhaw kay Lord. Kaya po tayo nagkaroon ng series na ito para po ma-stir up yung puso't isip natin na kung meron kang hahabulin, na save ka at i-invest mo yung buong buhay mo na hindi ka malulugi, kapatid, habulin mo ng Diyos. Habulin mo yung kaharian niya. Sabi na Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Unahin mo ang kanyang kaharian. Unahin mo na mai-align ang iyong buhay, ang iyong puso, ang iyong kalooban sa kanyang kalooban. So let us choose our thirst. Nung sinabi po ng salmista that as the deer pants for streams of water, so my soul longs for you, my God. Hindi niya lang po basta dinidescribe yung kanyang kauhawan, but He is also directing. He is directing His thirst. Tinutumbok niya po ito sa Diyos. Imagine, napakaganda po ng mensaheng to. Sana po na-appreciate niyo yung beauty ng salita ng Panginoon. Imagine with all that is going on sa buhay niya, for sure, tempted po ang salmista na mais yung kanyang kauhawan at matempt siya na napunan to ng ibang bagay, pero na-recognize niya ng aking kaluluwa is parched. Ang aking kaluluwa ay dry na dry. At alam niya po ang gagawin niya. Alam niya kung kanino siya tatakbo. Kapatid, sana po pag nabuksan yung kaisipan natin, alam natin kanino tayo tatakbo. Alam natin kung sino yung totoong makakapag-satisfy sa atin. Gising pa po ba tayo? Ang pinaka-bottom line po dito, pwede po tayong mamili. We can choose what we thirst for. At ang ganda po ng pangako ng Panginoon sa Isaiah 55, it talks to the thirsty men and women and invites them to choose to quench their thirst with God. Sabi po sa Isaiah 55, verses 1 to 2, this is the invitation to the thirsty.
Sabi po ng Panginoon, come, all you who are thirsty, come to the waters. And you who have no money, come, buy, and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. Why spend money on what is not bread? Hindi naman yung concern ng Diyos doon. And your labor on what does not satisfy. I love this invitation of God. Yung invitation po, ang requirement lang, kung ikaw ay nauuhaw, lumapit ka. Aren't you grateful that there is no big requirement? Hindi po ba kayo natutuwa na hindi sinabi lahat kayo ng mayayaman, kayo lang ang pwedeng masatisfy? Walang requirement po na hindi mo kayang abutin. Ang requirement po ay basta uhaw ka, lahat kayong nauuhaw, sabi, lumapit kayo sa akin. Come to the waters. Kahit wala kang pera, lumapit ka. Halika, magpista ka dito. Buy and eat. Without money and without cost. Tingnan niyo po yung mabuting Ama natin sa langit. Sa sobrang concern niya sa'yo na sinasabi niya, anak, mas matindi yung kaya kong offer dyan. Ba't mo sinasayang yung pera mo dyan, yung buhay mo dyan? Anak, ba't sinasayang mo yung oras mo dyan? Hindi ka naman mapupuno niyan. Palakpangan po natin, what a loving God we have. Wow. Alam po ng Panginoon yung talagang need natin. Kagaya po ng word natin last Sunday, naparito ang Diyos hindi para ibigay kung anong dinidesire mo. Naparito siya para palitan yung dinidesire mo. At nang malaman mo na siya lang pala talaga ang dapat maging ultimate desire mo. Jesus gives the same invitation to come to Him, to quench the spiritual thirst ng ating mga kaluluwa when He stood up at the feast of Passover at sinabi niya po sa John chapter 7, 37 to 38. On the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them." Listen, everyone, sabi po dyan, no? Listen, let anyone who is thirsty, ulitin ko po, come to me and drink. Naniniwala po ko, lahat po ay nauuhaw. Nung sinabi po ni Jesus na if anyone thirst, hindi niya po ini-imply na maybe merong iba na nauuhaw, merong iba na hindi. Hindi po, lahat po tayo nauuhaw. But Jesus is inviting the thirsty to come to Him to quench that thirst. At ito po yung maganda. Ito po yung church eh. Pwede ko po bang tawagin tong, sige kayong dalawa, yan. Pareho po, kayo po mga maka-brown. Look at this. Ito po yung itong magandang gustong gawin ng Panginoon sa atin. Gusto kanyang punuin. Look at this very carefully. Gusto kanyang punuin
not just for your personal refreshment. Look at this. Gusto kanyang punuin, hindi lang sa pansarili mong refreshment, but He wants you to be a vessel of living water. Na yung iba ding pong nauuhaw ay magbe-benefit doon sa nag-overflow mo na buhay na nakaramdam ng kasapatan sa Diyos. At tayo po, na ginagamit yung nag-overflow sa Kanya, ay pwede rin pong mag-overflow pa sa Kanya at maranasan niya. Imagine, naniniwala po ako na ang isang uhaw na mundo, ang kasagutan ay isang iglesia. A thirsty world, ang sagot po ay isang church na nag-o-overflow sa living water ng Diyos. Palakpakan po natin ng malakas yung Panginoon. So that kahit po maghiwa-hiwalay po tayo dito, and we will go our own way, gagamitin tayo ni Lord. Meron kang ma-encounter at nararanasan mo dahil nagsispill over yung living water ng Diyos sa iyo. Pati yung nakakausap mo na uhaw, hindi lang matatalamsikan, come on, hindi lang po ambon, pero sila po'y magtatampisaw din sa living water ng Diyos. And when I say living water, I'm talking about the presence of God. Ang sarap po. Alam nyo, marami po sa mundo natin who are thirsty. Look at this. Marami po. We need to get this first. Makinig. Tayo po una kailangan nating makuha ito. Kasi pag nakuha mo to, dadalhin mo to sa pamilya mo. Dadalhin mo to sa anak mo. Dadalhin mo to sa kasama mo sa bahay, sa mahal mo sa buhay. And unti-unti, hindi mo napapansin, lahat, all of those people who are in contact with you, sa pamamagitan mo, nakakaigib na pa sila, nararamdaman nila yung presensya ng Diyos. And now, through you, you are redirecting their desire. Not just, hindi na po sa mga worldly things, but you are helping them direct their desire and their thirst sa Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwedeng wag na po kayong bumaba. Mag-prepare na po yung worship team natin. So how can the church become what God has called it to be? Tayo po. Ito po yung tanong. A place where living waters are flowing to a thirsty world? Paano po natin magagampanan ito? Number one, be honest with God about your thirst. Wala po tayong ibang gagawin. Maging totoo ka lang sa Diyos. Ang salmista, naramdaman niya yung kauhawan, naging totoo siya sa Diyos. Hello? Makinig po, lahat ng mata dito. Makinig. Hindi mo na kailangang i-fake pa yung mga bagay-bagay. You don't need to act like you're passionate. You don't need to fake it. Na kunwari you are thirsty, sa tingin mo, hindi alam ng Diyos yung state mo? Alam niya. Anong hinihintay ng Diyos sa'yo? Lumapit ka sa Kanya. Maging totoo ka. At sabihin mo, Lord, nauuhaw po yung kaluluwa ko. Lumapit ka, maging totoo ka na sabihin mo, Lord, kala ko trabaho yung mag-ibig ng fulfillment sa akin. Lord, sorry po, kala ko pera. Lord, sorry po, na-busy ako sa trabaho. Lord, na-busy ako sa ganito. Be honest with God. Humingi ka ng tawad sa Panginoon kung na-direct mo yung focus mo instead sa Kanya sa ibang bagay. That's number one. Number two, ask God to give you a greater thirst for Him. Ang Diyos lamang po yung makakapagbigay ng desire na yun sa'yo. Pag-pray po natin yung mga puso po natin. Yan po. That's a good place for us to start. Because God
can give us, only God can give us a thirst for Him. Kaya mamaya po magpe-pray po tayo. And we will ask God to increase our thirst for Him. And lastly, number 3, choose to do things that will increase your thirst for God. Ngayon pong alam mo na yung iba mong bagay na ginagawa ay hindi po nakakapagbigay ng kasapatan, ng joy, ng satisfaction, ng fulfillment, tigilan na po natin gawin ang mga bagay na yon. And let's start to do things that will increase our thirst for God. Ito po yung mga bagay like we can read His Word. Maybe the reason bakit sinasara ni Lord yung mga pintuan. Or minsan, alam niyo po, may mga time, even the Lord allows us na makat yung ating normal routine at minsan ina-allow tayo ni Lord na nandun sa higaan na may sakit. Para lang minsan ma-stop yung routine mo. Habang ikaw ay nanghihina, kinukuha ni Lord yung attention mo. Dahil minsan, alam ni Lord, doon ka lang niya makakausap. Kasi minsan nung okay tayo, wala tayong oras sa Kanya. Nung okay tayo, busy tayo sa maraming bagay. But right now, let's recognize deep is calling unto the deep. There's a call this morning. And only Jesus can satisfy. May call po na kailangan nating sagutin ngayong umaga. Kailangan ng Panginoon ng pagtugon. And let's start pursuing yung living water na ino-offer po ng Panginoon. Church, I will say this once again. Let us not settle for anything less. Like the song that we will sing or that we sang a while ago. Give me Jesus.